Salamat ako sa Diyos dahil pinaparanas sa atin, sa mga kapatiran natin, ng mga bagay na akala mo, ano lang, guni-guni lang. Akala mo, nagkataon lang. Akala mo, bakit naranasan ko itong iba? Hindi naman nila naranasan. Mapalad ka na pinaranas ng Diyos. Dahil yun po ang Diyos nagpaparanas sa nagmimithi. Amen po ba? Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Yun po yun. Kaya, ako natutuwa sa mga nagpapatutuo dahil ako rin noon, pag ako nakakaranas, hindi ko pipigilan ng aking bibig, hindi patutuo. Parang isang bagay na nabigyan ako ng candy, na treasure, na tungtuwa ako. Kaya hindi pwede tayo mapigilan pagpatungkol sa Diyos. Amen po ba? Sa iyo, family? Amen? 8 yan ang sila doon. So, ilan sila nabaptize na mag-anak? Even sila, si Rosbol at si Kasisay. Alam ko ibang ginawa ng Lord sa kanila ng araw-oras na yon. At may mga kapatiran pa tayo na nakakaranas ng hindi rin nila ma-explain kung ano yon. But, glory to God, na hindi lang dapat doon lang. Dapat yung paglubog sa atin, iwanan na natin lahat na kasamaan at kasalanan sa ating mga buhay. Amen? Doon ka na mag-release ng lahat ng mga bagay, dala-dala mong bigat o baggages para patuloy ka mag-aana, tumatakbo sa takbuhin na binigay na ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So, today is another month again, May 3. Mayo na! Sabihin mo sa katabi mo, Mayo na! Magbago ka na. Ha? May pala. Magbago ka na. Amen po ba? Yun. So, purihin ng Diyos dahil Mayo na naman at lubos na tayo pinagpala ng Diyos sa lugar na ito dahil nakarating tayo sa buwan na ito na may galak, may sigla, God's provision, God's supply, na hindi po na uubos at hindi natatapos. Tingnan niyo yan kung hindi tayo pinagpala, the Cebu family nag-provide po ng monitor na makikita ni Pastora ang hindi na magtatalikod dyan kag mahulog. Yan po ay bless. Bless po tayo kasi blessing po yan galing sa kapatiran natin. Amen? Kaya balik ng Lord sa inyo yan. Sobra-sobra talaga. Kaya praise God. Amen po ba? So ang ating May. Ano sunod sa May? Sunod sa June? Gastos na naman. Amen? Pero hindi naman naubos, di po ba? Sobra-sobra yung biyaya ng Lord. Even last Saturday, Sunday, iba pong mga pagkain na hindi naluto, binalik na lang sa sobra o outpouring po yung blessing ng Lord. Agabi po si Lord mag-provide. Higit pa, ano yung sapat na, sobra pa. Amen? Kaya yun po mga kapatid, ganun si Lord kumilos, pagtutuo ka ang church. Pagtutuo ka mananampalataya, God will provide all our needs. Kaya hindi tayo pwedeng huminto manalangin. Kasi the more na kinataas tayo ng Lord, hindi natutuwa si tanim. The more tayo po na may galak, may sigla, mainit, maalam, maapoy sa Diyos, si tanim po na lulungkot at gagawa sa ng sitwasyon para hindi tayo makapagpatuloy. So ilagay natin lagi sa ating puso isipan na all things are possible with God. Nothing is impossible with God. Kaya laban lang mga kapatid dahil kasama po yan sa paglago. Amen? So, amen. So, samahan niyo ko sa panalangin. Dadako tayo sa message, sa final ng salita ng Diyos. Tunay nga po dakilang Diyos. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na muli kami narito. Minsan pa, O Diyos, na linggo-linggo na naman muli, parang kailan lang, Panginoon, at narito kami sa bahay panambahan mo, O Diyos, na punong-puno ng kagalakan, tagumpay. We are all overcomer, O God, mga araw nakalipas, oras, minuto at panahon, na natagumpayan namin, O Diyos, ang aming mga sarili, sitwasyon, mga bagay, gawa ng mundo, gawa ng kadiliman. Without you, Lord Jesus,
Apart from you, we can do nothing. But today, Lord, again and again, your word gave your people assurance that they will come to you, bow down to you, honor you, and worship you, glorify your name. Patuloy sila, Lord, mag-focus sa iyo, Panginoon, magbigay sa iyo ng pahalaga, magbigay sa iyo, Diyos, ng mataas na pagsamba, at magbigay ng atensyon sa iyong pagkalabit, pagpaalala, the warning, dahil ito po ang nais mo na sila maging kabahagi ng hinandang kaharian. Salamat po, Diyos, sa Ebanghelyo, sa salita mo ngayong araw. Patuloy mo ito magpalain, patuloy mo ito patatagin, palakasin, at bigyan ng buhay sa bawat buhay narito, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. And we thank you, Lord, for your wonderful Holy Spirit to teach, to preach, to give the teaching, Lord, na maintindihan, maunawaan ng marami kalagahan ng Ebanghelyo upang sila, O Diyos, maging matatag sa kanilang pananalig, panampalataya, dahil, Panginoon, para naranasan nilang bautismo, Panginoon, ng tubig, ngunit mahalaga pa rin ang pagsunod. The faith that you have given upon them will develop more and more in their lives na mabuhay ito sa kanila mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa katatagan, kalakasan na binigay mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang topic natin ngayon, ang puot ng Diyos. Bigat, ano? The wrath of God. So, buksan natin ang Job, chapter 36, verse 18. 36:18 ng Job. Ayan, hindi na ako pupunta doon, ano? Thank you so much, Sister Virgie and your family. Mag-ingat ka, baka matukso ka sa kayamanan at mailigaw ng malalaking suhol. Tingnan niyo yung salitang yan. Why God remind His people today, sa aklat pa ni Job, si Job po, kilala niyo po ba si Job sa Old Testament? Siya po yung nakaranas na magbigat na mga pagsubok sa buhay. Na hanggang pamilya na wala, kaibigan, mga bagay na kahit sa kanyang pisikal na katawan ay pinaranas, na adnas, na inuuod. So, wala nang lalapit kay Job dahil yung pagsubok na yung situation na yon. Even his wife, his children, his family, his friends. So, matindi, no? So, sabi niya, mag-ingat ka. Baka matukso ka sa kayamanan at mailigaw ng malalaking suhol. Why God gave us this word today? Dahil alam natin yung ang kaaway natin na si Taning, napakakaning po ang kanyang ginagawa sa mga tao para lang hindi magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Para lang po ang kanilang ma-divert, ang kanilang attention sa mga bagay na hindi na sila makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yan lingid sa inyo na marami. Kaya nga, biblically, sinasabi mag-ingat. Kaya marami sa inyo po nagsabi, nagpari-baptize. Inamin naman natin na nang hina, ng lamig, ng lupaypay, ng backslide. Kasi kahit sino sa inyo dyan, tanungin nyo ako personally, Pastor, nag-backslide ba ako? Ako na magsabi, kung wala ka sa panalangin, kulang ka sa panalangin, hindi ka na nakikipag-isa sa Hebrew chapter 10:25, wala ka na lugar na ito during prayer meeting, Bible study, wala ka na sa pagtitipon, lulubogin ito ka parang palitaw, backslider ka. Sakit, ano? Pero ang topic natin, the wrath of God eh. Mag-ingat ka, baka matukso ka sa kayamanan at mailigaw na malalaking suhol. Patuloy natin basahin nga, Kuya Luis, ano yung dugtong dyan? Sabi ng isang tanong pa, makakatulong kaya sa iyong paghihirap ang mga kayamanan mo kakayahan? Sige, tuloy natin muna. Luis, may hinahanap ako eh. Huwag mong hanapin ng gabi ang panahon ng kapahamakan ng mga bansa. So this time, this situation, the whole world is watching sa mga nangyayaring kaganapan lalo na sa Middle East. Minto na ba? Nahinto na po ba? Mayroon pa ba
Mayroon pa ba digmaan? Mayroon pa ba pangyayari? Basta nabalitaan kong bago na naman, pumutok yung bulkan ng Mayon. Tama po ba? Hindi ba fake news yun? So, parang hindi na tayo naniniwala sa mga nangyayari, o baka AI lang yun. But the Lord gave us a reminder na may wrath of God. Do you hear me, church? May puot ang Diyos. Bakit? Sinabi mismo niya kanina sa 18. At dinideklara din ito through supporting verses na totoo po na may galit, may puot ang Diyos. Saan? Buksan natin ang awit chapter 2 verse 5. Awit chapter 2 verse 5. Ano po dyan nakasulat? Awit Psalm chapter 2 verse 5. Sa galit ng Diyos, may galit ba ang Diyos? Sayang, binasa natin. Sa galit ng Diyos, sila'y binigyang babala. Narinig niyo po ba? Parang wala nag-amin Ayun hindi si Pastora, ano yung pinagsasabi ni Pastora na may wrath. Sa galit ng Diyos, sila'y binigyang babala. At sa tindi ng kanyang puot po means wrath, galit. Sila'y natatakot. Tuloy natin, sige Luis. Sinabi niya, inuluklok ko na ang hinirang kong hari sa kanyang trono sa Zion, sa banal kong bundok. At sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So, bago pa mangyari mga kaganapan, sitwasyon, nagbababala ang Diyos. So, sa ating personal na buhay, naranasan ba natin ang Diyos nagre-remind sa atin? Ang Diyos ba nagpaalala sa atin? Hindi lang lamang sa palpito, hindi sa mga ngaral, tagapagturo. But personally, pag may nangyari na sa ating buhay, na sitwasyon na hindi mo mapainiwanag, God remind you to come back to God. Nagpaalala ang Diyos, may babala, naman ang balik ka na. Habang maaga, habang may sitwasyon na kilala mo pa siya. Habang mayroon pang time. Sabi nga, kung narinig mo pang tinig ng Diyos, this is the time now na. Mahirap na kasi kung mawala na talaga tayo ng pandinig. Mahirap na wala na tayong kaunawaan. But hanggang mayroon paalala ang Diyos, hindi natin ito baliwalain. Sabi ng awit 21 verse 9, Psalm 21 verse 9, sige, awit 29 verse 21 verse 9, 21 21. Sige. Panginoon, yung sinulat na, Panginoon, pagtagumpayin niyo ang hinirang niyong lahari at sagutin. Sa 21 po tayo. Yan. At kapag kayo ay dumating, Panginoon, ito po papakinggan niyo mabuti. Lilipulin niyo sila dahil sa galit niyo. So, ibig sabihin may galit. Pag hindi ka tutugon, susunod, o baliwalain mo ang Diyos, sabi, at kapag kayo dumating, Panginoon, lilipulin niyo sila dahil sa galit niyo. Tutupukin sila ng parang dayami sa naglalagablab na apoy. Nababasa po ba natin? So, ibig sabihin, nagagalit ang Diyos sa mga tao, sa mga iniirang, sa mga manampalataya na hindi tumutugon sumusunod sa katuruan ng Diyos. Tama po ba, church? Binabasa lang natin ito, hindi ko salita ito. So, darating po ang salita, ang galit ng Diyos sa awit 78 verse 31. Sige, 78, Salmo 78 verse 31. Mga kababayan, 31. 31 di 1. Nagalit ang Diyos sa kanila. So, mayroon galit? Wala. Nagalit ang Diyos sa kanila, pinatay niya ang makikisig na mga kabataan ng Israel. So, hindi natin pwede sabihin na hindi magalit ang Diyos, mabait ang Diyos. Pero may hangganan lahat ang kabutihan at kahabagan at kabaitan ng Diyos kung atin siya baliwalain.
Kaya nga may pangangaral, pagtuturo, may mga ngaral, tagapagturo, may taga-correct, dahil po nais ng Diyos lahat po tayo ay hindi mapaparusahan. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga sabi sa Matthew chapter 3 verse 7, si Jesus lagi nagpaalala, nag-warning. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, ito po yung bautismo ni Jesus during the time, kayong lahi ng mga ahas. Oh, sino ang nagsabi sa inyo na makaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Why Jesus himself called the Pharisees and Sadducees, kayo na mga lahing ahas? Ano po ba sila? You know, you read the Bible? Ang mga Pharisees at Sadducees po in the Bible, sila po may alam sa salita ng Diyos. Sila marurunong pero ayaw sumunod. Intindihan ba natin ang word na yan? They know the word, they understand the word, but they won't follow the word. Disobediente sila sa Diyos. Kaya marami na tayong narinig, paalala, paabot, maraming tagapagturo, mga ngaral, but we people, hindi natin naunawaan na may darating na araw na paghukom. Sabi nito, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? So, sabi nga kanina ni Sister Nancy, habang gusto na lumabas yung piring na nakatalukab sa kanya, yung itim. Siya na mismo nasabi itim. Na gusto na lumabas, hindi niya daw mapigilan. Gusto pa pigilan, na pinapalaya na siya, binibigyan na siya ng Diyos ng paningin na liwanag. Ayaw niya paalisin yung dilim na nakatalukab sa kanyang mga mata. Have you noticed, sabi niya kanina, hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan yung nakatalukab na itim sa kanyang mata hanggang lumabas na. So, ibig sabihin, God, perfect time, kasi He knows the heart of this dear sister. Gusto na ni sister na makalaya. Gusto na ni sister na malaya. So, open vision po yung binigay sa kanya. At nakita niya mga apoy naglalagablab doon mismo sa pool. Isipin mo mismo, swimming pool, may naglalagablab na apoy ang pinakita sa kanya. O alangan nagkwento na walang kwenta. Siya mismo personally, naranasan niya ang open vision na yon. Siya rin nagsabi na may nakatabon sa kanyang mga mata na dilim, na itim, na ayaw niya nga, pero hindi niya pwedeng pigilan. Naintindihan niyo po ba ang mensahe, mga kapatid? You are so blessed because yung piring na yan, lahat po tayo nakaranas ng piring, hindi natin nakita, hindi naunawaan just because of our wicked ways. Mga kasalanan, mga bagay na pinahalagaan pa higit sa Diyos. Kaya hindi tayo naging malaya, maunawaan, maintindihan. Ang biyaya ng Diyos ay napakaliwanag. Yun, nang inayaan niya na, surrender life siya totally, completely, dinapa niya na doon. Kaya tinanong siya ng kanya anak, paano nangyari sa iyo? Ba't luglog ka na sa dapa doon sa semento na hindi niya maintindihan? So, mismo anak niya nagtatanong sa kanya. Yun nga, in-explain niya na hindi niya maintindihan yun ang nangyayari sa kanya. Kahit anong pigil niya, pero natanggal, umalis ang cover sa kanya mga mata ng kadiliman. Palakpakan natin ang Diyos. So, yun nakita niya yung apoy. Siya lang so hindi niyo siya pwede condemn, judge, because nakita ng Diyos ang kanyang puso. Nakita ng Diyos na kailangan niya na ito. Na hindi na siya dapat maglaro sa pagsunod. Dahil, si Sister Nancy, nakita mo pag nag-pray, mag-hallelujah yan. Pero behind, hindi niya rin masuko-suko. Mayroon pa rin siya reservation. Kita ko yan. Mayroon pa rin siya halagahan, higit pa sa Diyos. But then, during the time, siya na mismo sabi, suko na siya. Do you hear me? Pag sinabi mo, suko ka na, hindi sa bibig lang, kasama yung puso. Kailangan mo yan ang puso mo, kumbaga sa tela pa, yan? Punitin. Kasi madali tayong malinlang. Madali tayong mauto. Madali tayong ma-disappoint. Amen po ba? So, yun po yung isang bagay na sabi dyan,
Kayong lahi ng mga ahas. Si Jesus na mismo nagsasabi sa kanyang, during his time, his disciple, o sa panahon na nagtuturo siya, tawag niya sa English, you brood of vipers. Mga lahing ulupong. Sa English po yun. Pero ito, kayong lahi ng mga ahas. Dahil pa, ano ba ang ahas? Sa palagay niyo, anong karakter? Anong nature ng ahas? Ha? Demonyo. Anong karakter mayroon si demonyo? Ha? Ha? Mapanlid lang. Wala naman siya, mga paa, wala naman siya kamay, pero mabilis siyang bumulusok, no? Pag nakapasok na yun sa puso, isip mo, wala na. Tapos ka na. So, hindi natin siya i-entertain, hindi natin siya bigyan palaga, hindi natin siya bigyan kumbaga sa attention. Kaya nga sabi, kayong lahi ng mga ahas. So, gusto niyo ba lahing ahas? Ha? Of course, ayaw natin. Because ang ating mga lahi ni Abraham kaysa ating Panginoong Kristo. Naintindihan niyo po ba, church? Kaya, sino ang magsasabi sa inyo na makaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? So, it means, may judgment day. Do you hear that? Mayroon po panahon na tayo husgahan. May panahon po tayong harap sa Diyos. So, ngayon ang mga turo dito, hindi po laro, hindi biro, but we are teaching and preaching para sa ikakalago ng bawat isa. E tingnan nyo hindi ba sila po magagawa? Usually, gano'n ang question sa atin eh. Hindi ba sila yung nakapasok dyan sa dwelling place, yung taga CFC-han, Christian Family Church, bakit hindi sila nagpapansinan? Ayun, di ba? Usually, gano'n eh. Eh, hindi sila nagkakaisa. So, tungkol si Satan ng gano'n, buhay. Because nagdi-distract siya o nadi-detract sa mga puso't isipan ng manampalataya. So, kung tayo sa liwanag, John 8:12 yun eh, whoever walks in the light shall not walk in darkness, but in the light of light. Pag ikaw na napagarian ng liwanag ng Diyos, wala ka na doon sa ganung sistema ng buhay. Dahil naunawaan mo, naintindihan mo, ang bawat mananampalataya, bawat mga nakarinig na ng Ebanghelyo, at napagarian na ng Diyos, wala na po sa kanyang masamang tinapay. Hello? Lahat po yan ang unawaan ng bawat isa. For example, may kapatid ka na hindi mo maintindihan ang pag-uugali. Awayin ba natin? Ha? Sigawan mo ba o hampasin mo, sampalin mo? So, wala na po tayo na ganong ugali. You need to understand them, you need to love them, you need to overcome evil by good. Tama po ba? Kaya the wrath of God is real. Mayroong parusa. Yun, nabasa niyo Matthew 3:7 na mayroong darating. So sa John 3:36, Juan 3:36, sige po. Basa lang tayo ng Word of God to remind His people there is a wrath of God. Amen? Juan 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang? So ano ba ang ibig sabihin ng sumasampalataya? You believe and you have faith. So, tama ba ang sampalataya ay naniniwala? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumunod sa Kanya, so nakita niyo may sumunod sa Kanya, ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi manatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Pag hindi ka talaga susunod sa katuruan, the Bible Himself, the Word of God Himself is God. Sabi nga dyan, pag hindi ka ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pero pag sinabi you believe in God, you have faith in God, you need to obey and follow the Word. Naniwala ka sa sinabi ng Diyos, sundin mo. Kasi sabi niya, ngunit ang hindi sumunod sa Kanya ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kasama pala ang pagsunod.
walang hanggang kundi manatili sa kanya ang galit ng Diyos. Nababasa po ba natin? Kaya God reminds people, paalala, na kailangan natin to follow God's instruction. Yung baptismo ng tubig po, pinatutuhanan nyo lang yung believe in God, kaya nilubog nyo ng lumang katauhan nyo. Pag-ahon nyo, expect na mabago na kayo through following the instruction of God. Hindi na nabaptismuhan na ako eh. Baptismuhan ka eh, ang ugali mo hindi malirik, hindi talaga matanto. Yun po yung problema. Nalublog ka nga, hindi ka naman nagpabago. Nakuha niyo po ba? Kaya yung sa ating reliyon na pinanggalingan, yung sanggol, wisik-wisikan lang. Nabago na ba yun? Paglaki ng sanggol, pinalaki pa ng nanay-tatay na walang Diyos. Tinuruan mag-TikTok, tinuruan mag-gadget. Lumaki yung bata, may namura ng magulang pag kinuha ng gadget. Hello? Maliligtas? Nabaptismuhan yung bata pa. Depende yan sa pagpalaki. The upbringing of the parents is children. Kaya, ang papel na magulang sa mga anak, napakalaki. Naintindihan ba natin? Pag sinabi magulang, kagahapon, in-explain ko yan eh. Pag sinabi magulang, ano ka? Gulang. Ha? Ang gulang niya, no? Magulang. Magulang siya, oh. Pero tinawag kang magulang, pero hindi mo ginampanan ang pagiging magulang sa iyong mga anak. Ang mga anak mo ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na hindi tama. Kaya nilagay ng Diyos ang magulang sunod sa Kanya to discipline sa Kanyang mga anak. Tama po ba? Yuhan, take over daw, may pupunta sa ano? Ha? So, yun po mga kapatid. Kaya nga, nilagay kayo ng Diyos bilang magulang para alagaan ninyo yung mga anak. Pag yung mga anak ang nagtuturo sa magulang, ano tawag sa magulang? Ha? Mga anak. Kung kayo po ang anak at kayo nagtuturo sa inyong magulang, ano tawag sa magulang? Robot. Ha? So, ibig sabihin, baliktad. Pero sabi ng Diyos, ang magulang to take good care of your children, silang nasusunod, hindi ang anak. Mali yung anak na susunod ang magulang sa anak. Kaya na ang magulang, nilagay ng Diyos para susundan ng mga anak. Tama po ba? Kaya nga, sumunod tayo, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggang, kundi manatili sa kanyang galit ng Diyos. So, pag hindi kayo, ang kautusan ba, honor your mother and your father, ito pa yung utos ng Diyos. Mga anak! Ha? Pag hindi kayo, walang hanggang kung nanatili kayo sa kanya sa galit ng Diyos. So, magagalit ng Diyos sa mga anak na hindi sumusunod sa magulang dahil ito po ay kautusan. Amen po ba, church? Ha? Patuloy pa ba tayo? May nakikinig ba? So, sige. Buksan natin po ang Roma 1:18. Hindi po tinago ng Diyos na may galit siya, may puot siya sa mga taong hindi sumusunod. Kaya, nireveal niya sa ating mga lahat. Ipinayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan. Sa lahat, saan po? Nababasa niyo ba? Ipinahayag ng Diyos muli sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangang ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. So God reveal, may mga revelation, may katuruan na ang Diyos po napupuot sa hindi tumutugon at sumusunod sa kanyang mga katuruan. At nagagalit din siya sa pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya hindi nilihim ng Diyos. Kaya mayroon siyang hinirang pinili na tagapagturo. May inanoin siya, may nalangisan siya, may pinahiran siya, binigyan ng dunong magturo mangaral para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Intindihan ba natin, church? Kaya nga sabi, pinahayag ng Diyos mula sa langit. Saan galing?
ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganan. So hindi natin baliwalain to. The wrath of God to His people na hindi sumusunod at lumalakad ayon sa katuruan ng Diyos. So, na-reveal niya, right? Hindi niya tinago ang galit at puot niya pag siya nagagalit. Example po natin yung during the flood, Genesis chapter 6 verse 8. Tingnan po word of God nga yung binasa natin para maintindihan nyo na hindi lang tayo kumakatang isip dito. Genesis chapter 6 verse 8. Pero may isang tao na nakipagbigay lugod sa Panginoon at siya ay si Noe. Bakit po? Ano pong ginawa ni Noe? Ha? Sumunod ba siya? Hindi. Ikaw kaya si Noe during the time na sinabi ng Diyos maglagawa ka ng bangka. Gagawa ka hindi? Ha? Ngayon pa lang walang pako Ha? Walang walang martilyo walang puro wala. Si Noe during the time, mayroon na ba electric yung panglagari? O mayroon na ba martilyo during the time? O pako na di 4, di 5? Bakit nakagawa siya ng arko? Binigyan siya ng karunungan ng Diyos upang gawin ng mga bagay na hindi niya maunawaan, but then nagawa niya ang pinapagawa ng Diyos. Ganon din po tayo sa kapanahonan natin ito. Hindi ko kaya yan, ako lang mag-isa. Kung may Diyos ka, kaya mong gawin, matagumpayan ang mga sitwasyon, pagsubok, mga bagay na hindi mo kaya, but ang Diyos kaya upang gawin para sa iyo. Kaya hindi pwede tayo maiwalay. Apart from me, you can do nothing. Yun po, I am the vine, you are the branches. Kaya hindi pwede po man sinasabi mo, kawawa naman ako. Hello? Bakit ka naging kawawa? In-entertain mo ang mga bagay na alok ng pita ng laman upang ikaw may hiwalay sa Diyos. Ano bang pita ng laman? Hindi lang ba immoralidad? Hindi lamang yun. Yung madali ka na galit, madali ka na apektuhan, madali ka ng kumbaga sa yung patience mo, galit po, hinanakit sa manang loob, hindi ko talaga mapigilan Nag-flying kick ka na, nanampal ka pa. Naintindihan po ba natin yon? So ano nangyari? Ay yung kapartner, hindi rin makapigil. Sinuntok mo ako Sige ako. Ano nangyari? Nagsampok na, parang manok. Yun po isang bagay, alok ng kaaway. Provoking spirit ang tawag dyan. Naintindihan po ba natin? So dapat, pag may alok ang kaaway, sige, sampalin mo. Hindi, Lord. Sabi mo, overcome evil by good. Mahalin mo yung kaaway. Kaya mo ba mahalin? Hello? May tao ba dyan? Kaya mo ba mahalin ang mahirap mahalin? May mga bagay dumating sa ating mga buhay na mahirap ipaliwanag. Pagpakinggan natin ng mabuti yung pinapahayag ng Diyos. Magalit ang Diyos ba? Mapuot sa atin? O tayong magagalit? At entertain natin yung galit. Some of us here, to be honest with you, naglalaro pa rin. Okay lang yan. Matagal na ako, pero tigas pa rin ang ulo ko. Walang napapakinggan. Walang naunawaan. Wala po naintindihan. The Lord wants His people to be with Him eternally. Gusto ng Diyos makasama tayo lahat, makapasok sa Kanyang hinandang kaharian. Ang Ama po, binigay kay isang anak para tayo lahat matubos sa krus. Hinaang siya, nabitay siya, para tubusin lang tayo. But then, hindi natin pinahalagahan. Are you there? Kaya nga may salita ang Diyos. Pag bagsak ka na, down ka na, isigaw mo ang naintindihan mo ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan po ba natin? So tingnan nyo yun, yung pagpahalaga sa gawain ng Diyos.
Naway tayo lahat sama-sama lagi pagpatungkol sa kaharian ng Diyos. Wala akong karapatan magalit. Wala akong karapatan magnumbat. Ngunit paalaala lagi na tayo lahat ay iisa sa harapan ng Diyos. Kung gusto niyo maranasan namin buhay, sumunod lang tayo sa Diyos. Kami ni Sir wala nang hinahanap. Binigay na ng Lord ng Diyos lahat yung aming minimithi. Nakuha niyo po ba? Wala na tayong palagahan pa, higit pa sa Diyos. Wala na tayong palagahan pa. Sarili, trabaho, pamilya, mga anak. Kahit mga anak na yan, ngayon pala nakita niyong katigasan. Ayusin niyo sila sa pagpaalala ng Diyos po, hindi natutulog para ayusin sila. Amen po ba? Akala nyo hindi alam ni Pastora ang mga sitwasyon nyo. All of you here. Bakit? Si Pastora ba stalker namin yan? Kala nyo, lahat ng movement nyo, lahat sitwasyon, lahat narinig ko. Wala naman ako kakayahan. Paalala lang. Dahil mahal ko kayo lahat. Mga dalaga, binata, hindi biro po makipagrelasyon. Ha? Mga Janakis dyan ni Sister King, mga dalaga lahat yan, magaganda pa. Tama po ba? Magaganda. Ha? Huwag muna magkuha ng partner, sakit lang sa ulo yan, sakit sa dibdib. Bandang huli. Pag hindi pa kayo ready. Ha? Ba't may tuwang-tuwa ka? Ha? Tuwang-tuwa na naman si Mayman, narinig lang yung relasyon eh. Pag hindi mo pa kaya makipag-ugnayan, makipagrelasyon, ano bang ibig sabihin ni Pastora? Kasi may rat eh. Hindi ka lang ngayon nagbigay ng oras at panahon. Ano sabi ng iyong partner? Karelasyon. Ba't hindi mo ako tinext? Ba't hindi mo ako dinalaw? Wala ka ng oras sa akin. Maghiwalay na tayo. Tama po ba? Hello? Nakaka-relate ba kayo dyan? Hindi mo na ako binibisita. Hindi mo na ako mini-message. Hindi mo na ako dinidate. Wala na tayo. Tama po ba? Eh, yung kapartner, eh, wala pa trabaho. Hindi pa kumikita ng malaki. Kulang pa sa sarili. Wala nga pambili load eh. Tama po ba? Pag hindi pa kaya, huwag muna makipag-commit ng iyong sarili para magkaroon ng karelasyon. Why? Ba't naguli si sino pa ang Diyos? Bakit? Bakit minahal mo naman siya? Anong klaseng pagmamahal? Kulang-kulang. Kasi hindi mo pa kayang punuan ang mga bagay na nais niya rin bitiin. Hindi ba magkarelasyon kami? Ba't wala naman siyang binigay sa aking flower? Kahit chocolate lang, wala. Hello? Walang pambili. Nagalit, nagdabog. Ay, walay na tayo. Ha? Bakit si Pastor maraming alam? Naranasan ko lang din yan eh. Kahit sa bulaklak, hindi ko binigyan. Naiintindihan niyo po ba? Pag may Valentine's noon, hindi pa ako born again eh. But sila yung mga asawa, bouquet of roses, chocolates, love letters, gift. Ako nag-aantay kahit sa kampupot, wala. Sabi ko, hindi talaga ako mahal. Hindi ako nito minahal. Hiwalay na kami. 45 years hanggang ngayon, hindi naman kami naghiwalay. Kasi nung naborn again ako, naunawaan ko, hindi pala yung mahalaga. Mahalaga, hindi pinahalagaan pa sa buhay. Hello! Bulaklak ay nalalanta. Ang chocolates ay nalulusaw. Sabi niya, binigay ko naman lahat sweldo ko sa'yo, wala natira. Paano pa ibili ko bulaklak? Tama po kasi. Yun po yun. Sometimes mapaghanap po tayo. But because nag-intriga ka lahat ng sinweldo mo, makaka-relate kayo dito eh. Naranasan ko yan. Ayoko na alalahan, baka maiyak pa ako eh. Bakit sila? May mga bouquet, may kumakatok, may kung ano-ano pa sa kanilang pinto.
Kasi nga may okasyon. Ba't ako wala? Nakalimutan ko, bawat sweldo pala, papel na iwan sa kanya. Ano ibibili niya? Nakuha niyo po ba ha? Hello? Kulang pa nga dun sa tuition ng 4 na anak. Tapos hanapan ko para pambili ng bouquet of roses sa regalo. Yun, handa ka na ba? Sino gusto mag-asawa? Eh wala nang panahon. Eh minsan nakatingin pa doon sa may nakapalda. Pumasok ang pagsiselos. Hello? Ayoko na sa'yo. Nakakita ka na namang iba. Eh ako na siya makakita. Wala namang pera yan eh. Naiintindihan niyo po? Manatili kang matuwid, manatili kang masaya, manatili kang maglingkod sa Diyos dahil kasama mo ang Diyos. Pumapasok yan sa mga may kapartner, hindi lang mag-asawa. In relationship. Kaya, wag muna mag-commit hanggang, alam mo, ang kapartner mo na yun na gustong-gusto, hindi naman kaya pa. Nakuha ba natin, church? Eh, paliwanag ko nga eh. Hindi mo hanapan yan kung breadwinner din yan sa pamilya. Eh kung sarili niya mismo, wala nga yung pambili candy. Naghahanap ka pa ng atensyon, ng provision. Eh bakit ka nakipag-commit kung hindi mo pa kaya? So the wrath of God will come to every family na hindi put Christ in the center of your relationship. Kaya ngayon, pabayaan niyo muna yan. Let God reveal to you the right place, the right time, the right person para may saya habang buhay, habang panahon. Hindi magmadali. Huwag magmadali. Kaya makinig sa magulang kung may advice ang magulang. In this church, kahit hindi nyo ka magulang biologically, kailangan nyo maunawaan, mailiwanagan tayo, huwag magmadali. Naintindihan ba natin? Hello, princess. I love you. Sa matingin ni Prince, akin si pastora na naman, nagsalita na naman. Amen po ba? Yun po yung papel namin dito. Kailangan kayo pangalagaan. The enemy is trying to destroy one's life. Kaya may depression, may anxiety, mayroong pagod na. Saan ka napapagod? Hello? Saan ka nagsisisi? Sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. And all these things shall be added. Eh, inuuna mo pa yung walang kwentang mga bagay na hindi mo naman kaya tayuan at panindigan. Ang Diyos muna, dahil in God's perfect time, wala ka nang tatanong pa, hingin pa sa Diyos. Kung siya mismo magbigay ng tamang kapareha sa iyong buhay. Acknowledge Him always as the Lord in every decision making. Para hindi na tayo mabigo. Tama po ba, church? Ha? Amen na amen, ha? Huwag magbadali, ha? Sabi ko sa'yo, mahirap magkapamilya talaga eh. Kung pwede mo lang kanin na mainit, iluwa, pwede pa. Pero pag-aasawa, di ba ba? Tuwang-tuwa na naman si Sai eh. Sige Sai, manalangin ka ba? Amen. Manalangin ka pa, yung kapartner mo, tiis. Hindi makatiis eh. O yan. Ayun na yun. Ayaw ko lang sabihin. Baka sabihin sa iba, nakialam na naman si Pastora. Eh mga anak ko kayo dito eh. Eh hindi ko naman kayo pwede sawayin. Sinabi ko, self-control. Eh walang self-control. Hello! Amen po ba? Tawa-tawa kayo sa iyo. Sabi ko sa iyo, walang ninang-ninang kay Pastora. Kaya kailangan natin po magkaroon ng kaunawaan na ang mahalaga ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Amen? Na problema ka ngayon, ang kahirapan mo. Sabi nga, in a little while, there is suffering. Pero if you overcome, you are victorious and more than conqueror. Amen? God first. The Lord your God first. Amen? Kaya tingnan mo, bali wala lang eh. Ano lang, parang ano na kami sa pangako ng Diyos, sobra yung pangako ng Diyos. Ikaw na lang, Lord, wag muna. Dito muna. Kasi pwede kami mag-decision ni Sir na bumalik sa ibang bansa eh. As a dual citizen, saan kaming bansa, pwede kang aming citizenship. Pero mahalaga the citizen of the kingdom of God.
Sumunod. Kaya hindi kami umayhaw. Sumunod sa nais ng Diyos ng kalooban. Nariyan kayo. Dapat palalahanan, dapat turuan, dapat i-guide at i-lead sa tamang pagsunod sa Diyos. Kaya hindi ako pwede magreklamo, Lord, pagod na ako. Wala. Kasi isa lang ako sa kinahabagan din ng Diyos. Nakuha ba natin, church? Some of you here, before, lingkod kayo, magagawa kayo sa usabasa ng Diyos. Some of you, sa worship. Some of you, nasa hawak ng instrument. Bakit ngayon ayaw na? Bakit wala na yung alab at apoy na yan? Ipagod na kami sa trabaho, mapapagod ka talaga sa trabaho. Pero sa Diyos, walang kapaguran. Amen po ba? Kaya yun po tayo dito, church. Remind each and everyone need to be ignited. Mag-apoy muli ang alab at apoy. Mahalin natin ang ating Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Dahil sabi ng Biblia, pag hindi mo mahal ang iyong kapwa, hindi ka anak ng Diyos. So there is always God's reminder to the people of God to obey and follow God's direction. Kaya lang, marami sa atin, nahihila tayo pababa dahil sa ating mga alalahanin. Nahihila tayo pababa dahil sa ating situation. Nahihila tayo pababa dahil sa ating pangsariling mithiin. Ibigay mo lang sa Diyos yan. Ang Diyos po gagawa sa iyo as long as you follow the way God. Amen po ba? Wala na dapat ka pangamba. Kilala mo ng daan ng katotohanan. Alam mo ng daan ng katotohanan. Alam mo ng kalayaan at kaligtasan. Kaya nga anong pa bang gusto natin marinig sa lugar na ito para lang tayo makasunod sa Diyos. Amen? Nakita niyo naman ang nangyari, ang destruction ng Sodom and Gomorrah sa Genesis chapter 19. Nakita naman natin kung paano po nagalit ang Diyos. Dahil hindi rin sumunod ang taga Sodom at Gomorrah. Nandun na po sa lumakad sila ayon sa pita ng laman. Ganon din po ang nangyari. Sabi po dito, God's wrath was revealed against the nation, against Israel sa kasalanan at sa Exodus chapter 32 verse 10. Ano po ba yung kasulat doon? Exodus 32 verse 10. Mayroon pala tayo communion eh. Kaya pabayaan mong ilipulin ko sila ng matindi kong galit. Narinig niyo ba, church? So nagagalit ba ang Diyos? Hindi. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. So bakit po nasabi rito, nangyari din sa kapanahonan ng kanilang henerasyon na matindi ang galit ng Diyos dahil ayaw din tumugon at sumunod. Kaya yun may kaparusahan din. Kaya ikaw na lang at mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. Sino po ito? Yung mga sumusunod at nagmimiti makatugon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya, church, God remind us His Word. Patuloy tayo pinaalalahanan ng Diyos kahit sa bawat bansa. Kaya nangyari yung mga digmaan sa Israel, sa Iran, against wicked mga hintil na bansa. Ezekiel chapter 25 verse 26. Ezekiel. Ano sabi dyan? Chapter 25 verse 26. Walang 26. Ha? Sige, Ezekiel 25. Wala. 25. Sige, buksan mo muna Ezekiel 25. Basahin natin. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, marap ka sa lugar ng Amon at sabihin mo ito laban sa kanya. Ito po tungkol sa bawat bansa. Sabihin mo sa kanyang mga mamamayan na makinig sa akin. So, sino ito? Dahil ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, dahil natuwa kayong nang gibain ang aking templo, nang wasakin ang Israel at bihagin ng mga taga-Juda. Ito po nagagalit din ng Diyos. Dahil sabi nga dito sa binabasa ko against wicked Gentiles sa bawat bansa. God's wrath revealed sa cross mismo. Sibalik natin sa Roma 5:9.
Kinuha na ng Diyos kinuha na ng Diyos ang parusa para sa atin. Kaya God's wrath. Sige po. At ngayon, itinuring na tayo matuwid sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. So may parusa talaga. Without Jesus in our life, without God in our life, yung parusa na dapat mapara sa atin ay kinuha na ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, yun ang ibigay din natin sa ating Panginoon, ang mataas na pagsamba, papuri, paglilingkod. Kaya nga, kinuha niya na lahat ng nagawa nating kamalian. Amen po ba? Even Jesus Himself in Matthew 27 verse 46, sabi po dito, my God, why hast thou forsaken me? Siya mismo nagtanong, Matthew 27:46. Siya mismo nagtanong, bakit siya pinabayaan din? Yun po yung mga bagay na si Jesus mismo nagbata sa mga gawa ng kasalanan. But nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus na malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil ito nung parusa para sa lahat, ay tinanggap ni Jesus para lang tayo maligtas. So ano ang ibabalik natin sa Panginoon sa kapanahunan ito? Pagtitiwala, pananalig, panampalataya, para natin maranasan ang pangako ng Diyos. Tama po ba, Church? Kaya nga, paalala lagi, Romans chapter 2 verse 5. Romans chapter 2 verse 5. Malapit na. Sige, kay may communion po tayo. Pinapaunawa lang natin na ang Diyos po ay may galit, may puot, kaya hindi natin hayaan magalit siya sa ating mga buhay. Pero dahil sa matigas ang ulo mo, sabi dito sa binabasa, pero dahil sa matigas ang ulo mo, tingnan mo ang katabi mo, at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihayag niya ang kanyang puot at makakatarungang paghatol. Maliwanag hindi? So ang katigasan ng ulo may parusa, wala. Ha? Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. So just unfair ang Diyos po mag-judge sa bawat isa. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na, wala naman akong ginawa Pero kung hindi ka nagsisi sa mga gawa mo, may kahatulan. Dahil ang Diyos po, alam niya ano ang mabuti para sa iyo. Amen. Kaya yun po, Church, God reminds people that one day, the Lord will continue. Haharap tayo sa Diyos na may kahatulan kung hindi tayo sumunod sa kanyang katuruan. In Matthew chapter 6 verse 20, sige po, tuloy lang, malapit na tayo. Matthew 6 verse 20. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Saan kayo mag-ipon ng kayamanan? Anong kayamanan yan? Ha? Right minus wrong. Ano yon? Ha? Yung kabutihan. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Yung yaman samantala, these temporal things that we have, na mayroong kang yaman, kasaganaan, pera, mga mansyon, sasakyan, mga temporal na bagay lang yan. Pero ang nais ng Diyos, manatili sa atin katuwiran ng Diyos, manatili sa atin ang kabutihan ng Diyos, manatili sa atin ang kaya mga kabutihan, kahabagan ng Diyos na bubuhay tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay matuwid na? Ikaw ba'y nasa katuwiran na ng Diyos? Sa halip, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Mahirap pa baging matuwid? Mahirap pa baging mabuti? Bakit magalitin ka pa? Bakit kunting bagay lang na nanininghal ka? Naiinis ka? Nananampal ka? Ibig sabihin, wala pa sa iyo ang kayamanan panlangit. You need to ask the Lord to help you to overcome yourself. Kasi yung flesh, yung inis ka, madali kang mayamot, mainis, madali kang yung ugali natin na hindi ka makapikil. Kaya nga, fruit of the Spirit is
patience, and self-control. Amen po ba? Kaya nga, patuloy po tayo, Romans 2:5. Pero mo, ang dami palang verses na nagpre-remind sa atin na nagagalit ang Diyos. 2:5, hindi 15. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, binalik tayo dyan na, pinabigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihayag niya ang kanyang puot at makatarong ng paghatol. In Revelation, pahayag 6:17, may darating po ba na, may darating ba na kahatulan? Sabi ng Revelation chapter 6 verse 17, pahayag 6:17, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao. Mayroon parusa, wala. At walang sino mang makakapigil sa kanila. Tuloy? 7. Okay. Revelation 6:17. Well, tapos na siya. Wala na? Okay. So, God will show His wrath during the tribulation. Revelation 14. Sige po, verse 14. Isang tulog na lang. Lapit na. Verse 14 to 20. Pagkatapos nakakita ko ng maputing ulap na may makaupong parang tao. May gintong korona, siya at may hawak na isang matalim na karet. Tuloy? At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa mga kaupo sa ulap, gamitin mo ang karet mo dahil panahon na ito pag-aani. Hinog na ang anihin sa lupa. So mayroon sa pahayag, sinasabi po dito, tawag dito, God will show His wrath during the tribulation. Ito po mangyayari po ito. 16. Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang anihin sa lupa. 17. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit at may karit din siyang matalim. Ito po darating po ito mga kapatid kasi nakatala po ito. 18. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na nanamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit. Gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. So may paalala lagi mga kapatid. Amen po ba? Na ang Diyos po, He will show His wrath in the seventh last place. Ito po yung pinapaabot sa atin ngayon. Verse 19, kaya inani niya ito sa inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaan iyon ay ang parusa ng Diyos. Sa verse 20, the last one, pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod at umagos mula sa pisaan ng dugo na bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo at 1 lipa ang lalim. So, it means what God has written or is written in the Word, it will happen mga kapatid. He will show His wrath in the year na ito. So, we will remain faithful to God para matagumpayan natin ang mga bagay na ito sa Judgment Day. Kaya, sa lahat na nanatili pa rin sa kasalanan, sa lahat ng mga anak ng Diyos na matigas pa rin ang ulo, isuko na natin ang ating mga buhay sa Diyos. Tama po ba? Ibigay na natin ang buong buo na walang reserba na tayo po'y mapapilan sa kaharian ng Diyos. Kaya para hindi na rin tayo masayang ang ating paglilingkod, na hindi na rin tayo mapapahamak. Ngayon pa lamang, some of us here, bakit ang panalangin, bakit Lord hanggang ngayon, ganito pa rin, hindi mo pa rin tinutugon ako. Tinugon mo na ba ang Diyos? Bakit Lord hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko? Ano ba gawa mo? Ano ginagawa mo? Only the Lord knows what you're doing. Kaya lang may mga nagdi-designate siya ng mga anghel para sa ating lahat. May mga anghel tayong tagabantay. Amen? Na minsan akala mo patayin ka na ng demonyo pero na because of the guardian angel you have. Puro anghel ang inatasan na napipigilan pa. Marami tayong kapatiran, wala ngayon. Saan sila?
Napagod? O mayroong pinuntahan pa na wala namang nakuha natin? Tayo na hindi napapagod. Si Pastora nga, sa edad namin ni Sir, walang kapaguran. Dahil guys namin sumunod sa kalooban ng Diyos. So I praise God sa buhay niyo mga kapatid. To those who believe, to those who accept Jesus as their Lord and Savior, you have eternal life. But, you need to obey and follow His Word. Tama po ba? Kaya nga may sa Santiago, sa James, sinabi doon, sila po yung, sino po yung, a prayer of a righteous one, avail much. Bakit napapakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid? Bakit napakinggan ng Diyos ang mga tao mapanalanginin na totoo sa harapan ng Diyos? Bakit ang nangyari sa'yo? Reklamo ka. Bakit hanggang ngayon, Diyos, Panginoon, ba't ganito pa rin ako? Tinawag mo siyang Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod. Kaya yan ang sinasabi, Lord, Lord. Pero ikaw pa rin ang Panginoon sa sarili mo. May pagmamalagay pa. Tapos na ako dyan. Saan ka natapos? Walang katapusan ang paglilingkod sa Diyos. Hello? Hanggang may buhay tayo, kailangan natin sumunod sa Diyos. Amen po ba? Patunayan mo na mahal mo ang Diyos. Sitwasyon mo, sa kalagayan mo, sa mga bagay na naranasan mo. Huwag mo ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na problema, sitwasyon, at mga karanasan na maliit na bagay. You need to overcome yourself. Maintindihan naman natin, kapatid. Ilang taon na po si Mother Jan sa katabi ni Sir Helda? 81 years old. Mayroon tayong mother dito na 81 years old. Praise God sa kanyang buhay. Narito siya ngayon, nakikinig. Amen? May pag-asa na siya po magkaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Dahil sa paglabas niya dito, araw-gabi niya tawagin ng Diyos. Amen? Hindi po na, pag naalala mo lang, pag may kailangan ka lang, pag may pangangailangan ka, saka mo tawagin ng Diyos. Sisihin mo pa ano nangyari sa buhay mo. Hindi pwede. Church, we need to humble ourselves to God. We need to ask help. Kaya ang panalangin, ibig sabihin, you pray because you need God. Ang panalangin po, ibig sabihin, kailangan mo ang Diyos. Hindi, alam niya na yan eh. Alam niya na kung pangailangan ko, ano kasi yun ka. Nakuha mo, usually ganun eh. Alam na ng Diyos pangailangan ko, alam niya na yan. Malaki ka pa. Kung may bat akong hawak, binat na kita eh. Naintindihan niyo po? Ganun ang marami. You need God every minute, every moment of your life. Kaya ngayon, ibig sabihin na, apart from me, you can do nothing. Yung kaninang una nating 36-18 sa job, sa home. Ang puot ng Diyos. Gusto niyo maranasan yung naranasan ng ating nakalipas na henerasyon ni Hope? Of course. Ayaw natin, hindi natin kaya yun. Ngayon, maliit na bagay, ayaw mo na maglingkod, ayaw mo na sumunod, ayaw mo tatalikod ka na. Ikaw na pinakamangmang tao sa balat ng lupa. Kilala mo ng pamaraan, sino ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Narinig mo bang katuruan? There is a wrath of God. May puot, may galit ang Diyos sa ayaw, tumugon, sumunod sa kanyang nais. Amen? You hear everything. You know everything about the Word. Pero binabaliwala ng marami. Kaya minsan nakakalungkot eh. Pag may narinig si Pastora na, ano nangyari? Wow. Kaya pa lang, ang pananalig, pananampalataya, ang bilip, hindi po doon sa edad ng tao. Ang tao na sumuko na talaga sa Diyos, kahit bata pa yan, yun po kinakalugdan ng Diyos. Amen? Hindi sa edad. May edad ka na nga, nasa 50 may higit ka na, wala ka pa rin narating. Hello? You need to grow. Grow. Kailangan mo tumaas pang antas ng iyong panampalataya. Kaya yung faith mo, pagiwang-giwang. Umasa ka sa gawa ng tao. Umasa ka sa tulong ng tao. Umasa ka sa tao. Umasa ka sa Diyos. Higit na, sapat na, sobra pa. Hello?
May tao ba dyan? Tama po ba? Ayaw natin magalit ang Diyos sa lugar na ito. Ayaw natin magalit ang ating Diyos na pinaglingkuran sa lugar na ito. Dahil mabuti siya, mahabagin, mapagmahal, at punong-puno ng biyaya sa ating buhay. Kaya yun, sabi nga nila, si Sister Nancy, naranasan yung kilabot, naranasan niya the presence of God dahil bitiin niya, maranasan lagi ang Diyos. Ako, nung gabi na yun doon, habang nagsalita ako, bumapalog na sa akin yung ang makapal na presensya ng Diyos habang nagpipray po tayo. Yun, naalala nyo, binigyan nyo ako ng mga tali? Kulay green ba yun? Kulay pink, kulay green, kulay yellow, Salamat po sa nag-ano noon. Natutuwa ako sa Lord, na-appreciate din pala si Pastora. May sorry pa, may yellow pa. Alam nyo rin palang ginagawa nyo? Amen po ba? So, salamat po sa mga organizer nung Sabado at Linggo na we enjoy so much dahil po nagawa nyo yung part for the body of Christ. Masaya pagtitipon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang mahal ng bayad natin, Pastora. Bakit hindi naman ganun kaganda? Yung unang pinuntahan namin, babayad ng 50,000, bawal paggamitin yung isang kwarto. Saan tayo kukuha si Pastor ng 50,000? Hindi lang yung, ito kaya nakuha yon, maliit lang down, which is ang nagbayad nun, wala pa, nakapag-down tayo, nanghiram pa si Sister Gina para pang-down. Kasi bingi magbigay lahat. So gusto nila 5-star hotel na lugar, yung lugar namin, na pinagtipunan natin, by the grace of God. Kasi kung dinala ko kayo doon sa lugar kung saan ano ba 5-star hotel dyan na magaganda? Sino ba pumasok dyan sa magagarang 5-star hotel? Yung dumihan mo lang yung carpet, bayaran mo na eh. Nakuha niyo po? Higa kayo na sa kutsyon na talagang mababango. Hello? Ha? Yung ating tinitirang, kahit apak labas-masok kayo sa kung saan-saan, kahit bumabaha pa, sige lang. Wala may sasaway. Ang mahalaga po yung security natin. May gwardiya tayo sa labas. At hindi po nakakapasok kung sino-sino sa ating lugar. Pero kung sobra-sobra na rin siguro niya, naturuan na kayo na hindi kayo maingay, doon tayo sa 5-star. Hello? Nakita niyo po ba? Hindi pa karapat dapat kasi puro pa matitigas ulo. Sinabi na huwag maingay, walang pake. Nang lumabas si Pastora, ahon! Ahon din lahat. Naintindihan niyo po? Ha? Yung iba nagdadrama-drama, papasok. Pasok naman. Alas 2, maglalaro pa cellphone. Pagkulagtahin ko lahat yan. Pago rin sila lahat. Si Pastora po gwardiya sa labas. Alam mo saan natulog si Pastora? Sa tabi ng swimming pool. Dalawa kami ni Sister Anggi. Hello? Yun po yun. Kailangan, you want to be a servant of God? Magpakumbaba ka. Saan si Sir natulog? Sa sahig. Hello? Sa bahay yan, sa kama yan, naka-aircon pa yan. Why? We experience these things because kailan abutin lahat ng mga kapatiran na sila makatulog na maayos, sila po pangalagaan, sila po mabantayan, sila po ay pahalagahan. Nakita niyo po yun? Amen po ba? Yun po yun mga kapatid. Kaya kung may narinig pa ako, hindi naman magandang lugar. Hindi susunod ikaw na mag-rent ng mahal. Bigay ko sa iyong authority. Yun. Pero by the grace of God, we are all victorious and more than conqueror na maayos na gawa, pinapagawa ng Diyos. Amen?